Una ay kailangan nating i-voltage check ang bawat cells natin para masigurado na walang sira sa battery na i-assemble natin para hindi tayo magkaproblema. At kung mas mababa pa sa 2.4 volts ang reading ay malamang na sira na ang cell na iyon. Kaya dapat siguraduhin natin na above 3 volts pa ang mga ito. At mas maganda nga kung meron tayong capacity tester ng battery. Sa pagtatap balance ay i-connect natin lahat ng positive terminal ng battery. At ganun din lahat ng negative terminal nito. Gagamitin natin itong tabbing wire para maiparallel natin itong lahat. Napakahalaga na balanse ang voltahe ng bawat cell na i-assemble natin para sabay-sabay itong ma-full charge kapag naka-series connect na ito. At dito madalas na nagkakaproblema dahil bumibitaw ang BMS o nagdi-disconnect dahil may mga cell na nauunang ma-full charge o kaya naman ay ibang cell na nauunang ma-discharge. At nag-a-activate ang protection ng BMS kaya nagsha-shutdown ito. Kasunod ay full charge natin ito gamit ang Benslab power supply. Iset natin sa 3.65 ang charging voltage at yung charging current naman ay isinet ko lang muna sa 3 amps para alalay lang dahil maliit lang naman itong battery na i-charge. At hintayin na lang natin na bumaba itong charging current. Ibig sabihin ay full charge na. So yan mga kasolar, 120 mA na lang yung charging current. Almost full charge na itong battery. So yan, pwede na nating i-assemble mga kasolar. Ang lahat ng battery ay may positive at negative terminal. So bali itong nut side ng battery ito ang positive terminal. At itong bolt side naman ang negative terminal. At ang nominal voltage nito ay 3.2 volts. Kaya kakailanganin natin ng 4 na piraso para makabuo tayo ng 12 volts na battery. Simple lang mga kasolar ang pagsiseries connect ng battery na ito. Pagdugtungin lang natin ang positive at negative terminal ng 4 na battery ito at yung magkabilang dulo ang magiging main positive at main negative natin. So kung mapapansin nyo mga kasolar ay sobrang haba, kaya ang gagawin natin ay babaliin natin itong connection na ito. At tako sa space yung ganitong uri ng connection. Sa ganyang paraan ay makukompress natin ang ating battery pack. At dito ay kakailanganin natin gumamit ng tabbing wire para ma-connect natin yung naputol na koneksyon. At gagamitan din natin ng battery holder para stable yung battery natin.
At para makabuo naman ng 24 volt system na battery pack ay magdadagdag tayo ng 4 pa na series connection. Lagyan pa rin natin ng tabbing wire connection dito, dito, dito at dito. At ito ang magiging main negative natin. So paano naman mapapataas ang capacity ng battery? At dito na po papasok ang parallel connection. Kailangan lang natin na gumawa ng panibagong set na ganitong connection saka natin ipares dito sa una nating ginawa. Iko-connect naman natin ang magkaparehong terminal, positive to positive at negative to negative. Ganun din sa ilalim na bahagi nito. Bali sa gitna ko lang po babaliin ang connection nito. At magdadagdag pa ako ng 2 set nito para maging 4 series at 3 parallel connection ito. Kukonek natin ang tabbing wire dito. At dito naman yung magiging main positive at negative. At dito yung another set pa na 2. Pagkatapos ay paparallel connect gamit ang tabbing wire. Yung connection ito sa gitna ay hindi dapat nakaseries, kaya ikakat natin sa gitna itong tabbing wire. Dahil kung hindi ay mag-short circuit itong battery natin. At lalagyan ko rin pala ng washer itong tabbing wire sa gitna. Dahil kung mapapansin ninyo mga kasolar, kapag kinunik natin itong 2 battery, yan, maluwag siya mga kasolar. Kahit nahigpitan natin ang husto ay maluwag pa rin itong tabbing wire, loose connected. At hindi yan maganda lalo na kung mas mataas na battery capacity. Kaya lalagyan ko lahat ng washer itong gitna na connection.
Ito yung ating main negative at positive terminal. At nilagyan ko na rin ng Kapton tape ito para dito ko na lang ididikit yung BMS. Bali ay 30 amps na BMS pala ito. 30 amps ang max discharge at 15 amps ang maximum na charge current. At lalagyan ko na rin pala ng active balancer para mas maging balanse ang voltage ng bawat cell natin. So bali na ikabit ko na po itong balancing cable ng ating BMS. Nandyan naman po sa picture yung wiring connection. Pareho lang po ang connection ng active balancer at BMS. At may label naman po na nakasulat dito sa ating BMS. Meron na rin tayong nagawang video mga kasolar tungkol dito sa pagkakabit ng balancing cable ng BMS. So yan, tapos na natin mga kasolar. Pwede ko nang ilagay dito sa ginagawa kong mini portable solar generator. Abangan nyo po yung susunod na video natin tungkol dito.